Sa Sudan, sinabi ng hukbo na nabawi nila ang mahalagang lugar malapit sa hangganan ng Ethiopia matapos ang laban kontra Rapid Support Forces at mga kaalyado sa Blue Nile. Ito ay matapos sakupin ng RSF Allied Forces ang Al-Karmouk noong Marso, nagbukas ng bagong prente sa Timog Sudan. Lalong tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Sudan at Ethiopia matapos akusahan ng Khartoum ang Ethiopia na sangkot sa mga kamakainang pag-atake ng drone, isang paratang na itinanggi ng Ethiopia. Mahigit 11 milyon ang napilitang lumikas sa Sudan dahil sa isa sa pinakamalalang crisis pang makatao sa mundo. Nasa studio ulit ako kasama si Shiri. Shiri, alam kong kailangan nating pag-usapan ang nangyayari sa Sudan pero dapat din nating alamin ang epekto nito sa rehiyon, lalo na sa Israel. Dahil nagkaroon ng paghinto sa mga pag-uusap tungkol sa pagsali ng Sudan sa Abraham Accords dahil sa nagaganap na digmaang sibil. Sa pantagal ng digmaan, paano maapektuhan ang relasyon ng Sudan sa ibang bansa sa rehiyon? Sa tingin ko, hindi pa pinag-uusapan ang normalisasyon. Samantala, may nagaganap na digmaang sibil. Iyan na una, hindi pa naglalabas ang posisyon ng Israel. Komplikado, napakakomplikadong sitwasyon dahil sa mga regional na kalaban ng bawat panig. Mahalagang mapansin natin ang nabubuong alyansa sa pagitan ng Israel, UAE, Ethiopia at Somaliland na talagang nakakaintriga. Tulad ng alam na siguro ng mga nanonood ng palabas, sinasabing sinusuportahan ng UAE ang Rapid Support Forces ni Houthi. Alam mo, ito lang ay kabilang panig at sa totoo lang, ang bansa ay muling nahahati sa dalawang bahagi. Delikado ang sitwasyon dahil nasa kabilang panig ang Egypt, Saudi Arabia at Qatar, habang di umano'y nagbebenta ng armas sa magkabilang panig ang Turkey. Kaya dito talaga tayo kailangan maging sobrang maingat. Sa tingin ko, alam mo, gaya ng sa Iran, gaya ng sa Israel, gaya ng sa ibang lugar, ang karamihan sa mga tao na alam mo, ang pinaka-apektado ay ang mga taong nabdurusa sa gitna ng labanan ng kapangyarihan. Kapangyarihan sa maaring langis, maaring mineral, maaring, alam mo, kontrol sa mga estratehikong daungan. Kaya napakabigat ng sitwasyon. Siyempre, kailangan nating sabihin, alam mo, sinasabi rin ng UAE na ang hukbong Sudanese ay masyadong kampi sa Muslim Brotherhood at may dalang Islamistang agenda. At hindi naman yun walang basehan. Kaya parang nasa gilid lang ang Israel kahit sa publiko. Hindi ko sigurado kung may anumang ugnayan, pero tingnan mo ang lumalaking alyansa ng UAE, Ethiopia at Somaliland. Maaring isipin na baka kasali rin tayo. Hindi ko alam. Kawili-wiling pagsusuri. Sherry Frank Grossman, salamat sa pagsama sa akin dito sa I24 News English Studio. Salamat, Siko. Sa balita sa Sudan, tinanggap ni Papa Leo ang punong ministro ng Sudan sa Vatican para talakayin ang digmaan at papel ng lokal na simbahan. Ayon sa Vatican, parehong hiniling ng dalawang panig ang agarang tigil putukan, tulong humanitaryo at dialogo sa pagitan ng lahat ng panig sa Sudan para wakasan ang labanan at magtatag ng kapayapaan. 30 bansa sa Africa ang nagtipon sa Kenya para sa Africa-France Summit kasama ang mga lider mula Hilagang Africa tulad ng Hari ng Morocco at Pangulong Abdel Fattah al-Sisi ng Ehipto. Itong weekend, nakita sina Sisi at Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya para talakayan ang kooperasyong ekonomiya at mga krisis sa gitnang silangan. Layunin ng summit ngayong araw na pag-usapan kung paano mapalalakas ang kalakalan at ugnayang ekonomiya ng Pransya at mga bansang Aprikano.